Wala nang balak si Ella na magtagal sa Sagada pagkatapos ng isang buwan na nasa Proviso. Kaya naisip niyang lumabas at kunin na sa paligid ang souvenir pictures na kailangan niya. Paglabas niya ng silid, mataas na ang araw. Hindi niya inasahang makikita si Sky sa sala. Ang anyo, parang binagsakan ng mundo. Nakatitig ang kapatid niya sa isang bahagi ng dingding na parang nag-iisip ng malalim. Sa maikling usapan nila at sa mga impormasyong nakukuha niya kay Ate Yumi tuwing nangungumusta siya. Nalilito na siya ngayon kung sino ang dahilan ng ganung mood ng kapatid. Si Brian na ex-boyfriend ni Sky o ang best friend nitong si Pierce na parang walang hindi ibibigay sa kapatid niya. Pabagsak na naupo si Ella sa tabi ni Sky na hindi pa rin siya pinansin. Kung hindi lang niya siniko sa tagiliran. Napaigtad si Sky. Ella! Hindi ako si Ella, ghost lang ako. Natawa ito. Ilang ka pa umuwi? Kagabi lang. Bakit mugto ang mga mata mo? Ikaw, bakit ang layo na lipad ang utak mo? Sabay lang ang pagbuntong hininga nila na para bang sagot sa tanong ng isa't isa. Tinitigan ni Ella ang kapatid. Kung tama ang kutob niya, pareho sila ng sitwasyon. Hindi lang niya sigurado kung sino sa dalawang lalaki ang dahilan ng lungkot na nakikita niya sa mga mata ni Sky. Nag-breakfast ka na? Wala akong gana eh. Ayoko ring mag-brunch. Labas tayo? Sure. Magpahangin tayo. Hindi ka okay, Sky. Wala kang nababasag eh. Naku, parang ikaw lang. Hindi ka naman nagsa-selfie. Sabay pa sila na careless na sumandal sa backrest ng sofa at sabay na tumitig sa isang direksyon ng ilang segundo bago halos sabay ring huminga ng malalim. Fresh air? Nature? Sabay silang nagsalita at sabay ring bumaling sa isa't isa. Let's go? Walang pagdadalawang isip na tumayo si Sky. Nasa labas lang naman si Manong Sam kaya mabilis silang nakaalis. Hindi na sila nagpaiwan kay Manong Sam. Hiniling ni Ella na hintayin na lang sila. Balak niyang maglibot sa huling pagkakataon. Pagdating sa poblasyon ay tahimik lang na pinanood ni Sky ang pagkuha ni Ella ng pictures sa lahat ng magagandang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Pati mga turista na naglalakad sa kalye, kinunan niya ng stolen shots. Inisa-isa rin niya ang mga souvenir shop. Pagtapat sa shop ni na Victor, parang may pumiga na naman sa puso niya. Napapikit siya. Pinilit ang sarili na huwag lumingon sa shop. Hindi alam ni Ella kung ilang minuto siyang nakipaglaban sa sarili. Sa minsang pag-urong ni Ella, kasabay ng pagmulat ng mga mata para kumuha ng shot sa shop, ay may naapakan siya. Boses ng babae ang narinig niyang nagmura kasunod ang pagtulak sa kanya. Natagpuan niya ang sarili na bumagsak sa basang bahagi ng kalsada. Ang pagbagsak ng ulan tuwing hapon ang dahilan ng putikang kalsada ng mga sandaling yun. No! Nasabi ni Ella nang makitang bumagsak ang cellphone niya. Ilang sentimetro ang layo sa kanyang kamay. Mas nasaktan siya na makitang nag-swimming ang cellphone niyang kinaroroonan ng maraming pictures na iniingatan niya. Ella! Sabi ni Sky na naging abala rin yata sa pagmamasid sa paligid. Isang babaeng blonde pala ang naapakan ni Ella. Sa una ay nakala niyang turista yon, pero nagsalita ito ng Tagalog. Pagkatapos magmura, susugod na sana si Sky pero napigilan niya. Hindi niya gusto ng bagong gulo na involve pa ang isa sa mga kapatid niya. Hindi pa nakontento ang babaeng blonde. Sinipa pa ang cellphone niya para mas lumubog sa putik bago pa niya maagapan. Ang isiping maaaring mawala lahat ng mga larawang magpapaalala sa kanya ng magagandang karanasan sa Sagada ang nag-trigger ng mga luha niya. Naluluhang sinagip niya ang cellphone sa putikan. Hindi maaaring pati yun ay mawala pa. Nadatnan ni na Ella at Sky ang mga kapatid sa mansyon. Hindi naman inaasahan ni Ella ang mga sumunod na nangyari. Pagkatapos ikwento ni Sky ang nangyari sa kanila, uminit ang ulo ni Ate Berry. Bago pa man may makapagprotesta, nasa kalsada na sila ng poblasyon para sa resback na binanggit ng cool niyang kapatid. Nang mga sumunod na sandali ay nagkagulo na. Ang mga kapatid niya na sina Ate Berry, Ate Amira at Sky ay nakikipagsabunutan sa blonde at sa dalawang kasama ng blonde. Sa pagkataranta kung aawat o tutulong, hindi na namalayan ni Ella na umalpas sa kamay niyang cellphone na dahilan ng lahat ng gulong yun.
Nang pakiramdam niya ay malinaw na uli ang kanyang isip, ay nasa doctor's hospital na sila kasama ang mga kapatid. Si Sky ang may pinakamalalang sugat. Nagiinit na naman ang mga sulok ng mga mata ni Ella pagkatapos sulyapan ng mga kapatid. Gusto niyang yakapin isa-isa mga ito pero putikan siya at ang ilan sa mga ito nasaktan at may sugat. Saka na lang siya magpapasalamat. Saka na niya ipaaabot sa mga kapatid ang pinakamagandang bagay na natagpuan niya sa Sagada at babaonin niya pauwi sa farmhouse. Ang pagmamahal ng mga ito. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng iba't ibang personalidad nilang 8, sa kabila ng magkakaibang pananaw, rason at intensyon ng pagpunta sa Sagada, sa huli pala, kung susubukin sila ng sitwasyon, tatayo ng matatag ang mga kapatid niya at lalaban para sa isa't isa. At sa sitwasyong yun, siya ang ipinaglaban ng mga ito ng sabunutan at sampalan. Parang hinaplos ang dibdib ni Ella habang nakatingin sa mga kapatid. Luhaan man, napangiti siya. Masarap mag-selfie. Kinapa niya ang gadget sa bulsa. Natigilan. Napawi ang ngiti. Oh my God! Where's my phone? Hindi na nagpaalam ng personal si Ella sa pamilya Kula. Tinawagan na lang niya si Tito Iko gamit ang cellphone ni Manang Sam. Ang driver na rin lang ang kumuha ng mga gamit niyang naiwan sa kubo. Wala na siyang lakas na magpaalam ng personal. Marami lang siyang maaalala sa kubo ni Tito Iko. Pinili niyang tumawag na lang. Nagpasalamat siya sa pagkupkup sa kanya. Binanggit na rin ni Ella na alam na niyang totoo. Na wala talagang lupang nakasangla. Huli niyang tinawagan si Atty. Velas para magpasundo sa Baguio sa araw ng pag-uwi niya. Ang mga natitirang oras sa gabing yun, ilalaan ni Ella para magpaalam at magpasalamat sa bago niyang pamilya. Mabigat man ang dibdib niya ngayon, ang isang bahagi ng puso niya ay masaya dahil hindi napigtas sa pagkamatay ng abuelo ang bigkis nilang magkakapatid. At ang isang buwang pinili nilang 8 na manatili sa Sagada ay maganda ang naging bunga. Sa panig ni Ella, natagpuan niya ang warmth na hinahanap sa isang pamilya. Alam niyang hindi magtatapos sa pag-alis niya ng Sagada ang ugnayan nilang lahat. Hindi pa nagkakamali ang kanilang ama. Sa mga susunod na araw, babalik si Ella para dumalaw. Sa ngayon, kailangan muna niyang lumayo sa lugar. Babalik siya sa isa pa niyang tahanan kung saan tahimik ang puso niya. Isa-isa kinausap ni Ella mga kapatid para personal na pasalamatan at magpaalam. Mahigpit ang yakap niya kay Ate Vera na inabutan niyang nasa kitchen at abala sa cupcakes. Nangako pa ito na ipapahalughog ang buong Sagada para makita kung sino mang nakapulot sa cellphone niya. Mahigpit din ang pagtugon niya ng yakap. Kahit hindi na yung phone, Ate Vera. Memory card na lang. Okay na ba kayo ni Brian? Magaang tumawa si Ate Vera. Hindi na nagsalita. Sumunod niya pinuntahan si Amira sa silid nito. Tahimik ang kapatid nang hayaan siyang pumasok sa silid nito. Mamimiss mo ako for sure, Ate Amira. Ako kasi ang dahilan ng sugat na yun sa neck mo eh. Maraming salamat ha. Tumugon ng yakap si Amira. Bago lumabas ang silid ay iniwan ni Ella sa kapatid ang isa sa mga bagay na laman ng paper bag ni Angela na ipinabaon sa kanya. Ang isang handmade Little Olaf. Hindi niya inaasahang tatanggapin yun ng Ate Amira niya. Bet mo bang magdo ng snowman? Sure, sagot ni Ate Amira. Sama ka sa akin minsan sa Japan, Europe, or States o kahit saang may snow na public na pupuntahan ko para pwedeng gumawa ng snowman. Pwede nating samang iba. Hindi ko pa nasusubukan eh. That would be fun. At kapag may blonde uli na umaway sa'yo, kakalbuhin ko na talaga. Walang makakapigil sa akin. Sabi ng kapatid. Sina Mabel at Sky na nasa isang silid ang sunod na pinuntahan ni Ella. Mukhang nagko-confess si Sky kay Mabel. Kay Pierce ang vote ko. Bulong niya kay Sky. At ikaw? Bakit ang silent ang love story mo? Baling niya kay Mabel. It's complicated eh. Blade? What? Ikaw na lang ang tumapos ng buhay ko, please. Kung wala lang sugat ang kapatid, baka hinampas na niya ito ng unan. Sunod niyang pinuntahan ay si Ate Eileen. Ngunit wala ito sa silid nito kaya tumuloy siya sa silid ni Ate Yumi. Doon niya naabutan si Ate Eileen. Kung tama siya tungkol sa ama nila pinag-uusapan ng dalawa. Gusto niyang tiyakin na malalaman agad niya ang anumang pagbabago sa kondisyon ng ama nila.
Ilang segundo silang nag-usap-usap bago siya nagpaalam sa mga kapatid. Si Ate Berry ang huli niyang pinuntahan. Bad mood pa rin ang kapatid pero halatang kalmado na. Mas nagtagal si Ella sa silid ni Ate Berry. Hindi sila nag-usap. Humiga lang sila pareho sa kama nito at tagusang tumitig sa itaas. Sinong mamimiss mo? Si attorney o refrigerator? Bot? In love ba tayo, Ate Berry? Baka ikaw lang. Ako hindi. Kaya tulad ko, tulala ka rin. Naghihintay lang ako ng tatawid na butiki sa Kisame. Uy! Denial queen ka nga. Shut up! Salamat nga pala, Ate Berry ha. Hindi umimik ang kapatid. Salamat din sa mga food sa refrigerator. Galing sa amin lahat yun. Mamimiss mo kami no? Medyo lang. Hindi na umimik si Ella mula sa pagkatulala sa Kisame. Kinabukasan umalis na si Ella ng mansyon pero nanatili siyang nasa Sagada. Tumuloy siya sa isang guest house na si Attorney Ferrer mismo ang pumili para sa kanya. Umalis siya ng mansyon para umiwas sa mga taong maaaring maghanap sa kanya. Tatanggapin ni Ella ang mana mula sa abuelo. Tatanggapin niya ang lahat ng iniwan para sa kanya bilang pagtanggap din ng pagkilala sa kanya ni Don Hugo. Bilang isa sa mga apo nito. Mas mahalaga ang pagkilala nito at ang bagong pamilyang natagpuan niya. Pagkatapos mabuo ang isang buwan, kaagad na umalis na sa Sagada si Ella. Sina Attorney Velas at Angela ang sumalubong sa kanya sa Baguio. Tumili si Angela at sinugod siya ng yakap. Hindi na fake ang iiyak ng kanyang kaibigan. Naluluha talaga ito habang yakap siya. Si Attorney Velas nakangiti lang. Tinanggap ang mahigpit niyang pagsalubong ng yakap. 3 months later. Pinigil ni Ella ang humalakhak pagkatapos makita ang pagkagulat ni Attorney Velas. Walang pasabi na lumuwas siya sa Maynila at binisita ang abogado. Ella? Hindi na nito ginamit ang sweetheart. Hindi niya matanggap. Napapangiwi siya lagi tuwing naiisip na nagpapakit siya rito noong high school siya. May kasama ka ba sa loob? Nagpipigil ng tawa na tanong ni Ella. Saan yun ni Attorney Velas? Kagigising lang. Baliktad pa ang suot nitong t-shirt na sa tingin niya ay nagmadali. Kilala na siya ng guard ng building kaya nakakiyat siya nang hindi na kailangang itawag pa sa abogado. Wala naman. Bakit gulat na gulat ka? O may inaasahan kang bisita? Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka man lang tumawag. Wala akong magawa sa bahay nalulungkot lang ako. Next week pang balik ni Angela, wala akong clown. Kaya ako naman naisip mong guluhin. Kaysa naman sa Sagada ako magpunta, Attorney H. May bisita ka pala. Sabi ng matangkad na babae. Pantay na pantay ang pagiging kayumanggi. Simpleng-simple lang ang ayos nito. Naka-oversized t-shirt at maluwag ding cotton pants. Nalalaglag pa sa mukha nito ang mga hibla ng buhok na tumakas sa chopstick na ginamit itong pampigil sa buhok. Yung pangako kong sinigang. Sorry. May 4 days pa naman. Seryosong sabi ni Attorney Velas na nagpabalik ng mga mata ni Ella dito. Iba kasi ang tono ng abogado. Iba kaysa sa tono ang gamit nito sa kanya. Pati ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Ang pamilyar sa mga hindi nakakakilala rito. Ang intimidating na anyo, ang matigas na tono at blankong mukha. Okay na sana kung hindi lang baliktad ang white t-shirt nito. Sino siya? I'm Abel. Dating kababata ni Utoy. Utoy? Hindi halata. Yang kagalang-galang na attorney ngayon, si Utoy yan noon. Ako naman si Chichay. May 2 pa kaming kaibigan, si Bigoy at Bekay. Hindi niya napigilang tumawa. Hindi nga. By the way, I'm Ella. Nag-shake hands sila ng babae. Ex-girlfriend niya ako na hindi makamove on. Napaubo si Attorney Velas. Pigil na pigil ni Ella na mapahalakhak. I dump him, sabi pa ni Ella. Lagi kasi baliktad ko magsuot ng t-shirt Anong ginawa mo sa girl na yun? Bakit nagbibigay ng sinigang? Wala. Siya ang may ginawa sa akin. Nagkasabay kami sa elevator. Hating gabi yun, wasted na siya. Nagsuko lang naman sa coat ko. Tapos, dito mo siya dinala at hindi sa kabila. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam na siya ang nasa kabilang unit. Okay.
Nang mahimasmasan, wala lang ginawa kundi mag-sorry. Magbabayad doon ng utang na loob. Sabi ko, 1 linggo niya ako bigyan ng pagkain. Ayun, tinutuo nga. Yung tungkol naman kay Utoy. Na-confirm ko 2 days ago. Totoong magkababata kayo? Tumango ang abogado. Cute siya ha? Hindi na nag-react pa ang lalaki. Pag-upo ni Atty. Vela sa tabi niya sa sofa, hindi napigilan ni Ella na titigan ito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan tungkol sa tunay nitong pagkatao at sa totoong kaugnayan sa kanya. Sweetheart, naramdaman ni Ella ang maingat na pag-upo ni Atty. Vela sa kama niya. 4 na araw na siya sa Nueva Ecija. 4 na araw na siyang nagkukulong lang sa kanyang silid at walang ganang lumabas. Maging si Angela, wala nang magawa para pagaanin ang mabigat niyang pakiramdam. 2 araw na nasa Maynila ang abogado kaya ngayon lang sila nagkausap uli. Pagkatapos siya nitong sunduin sa Baguio. Are you alright? I'm not. How can I be? Ang sama-sama ng pakiramdam ko. It will pass. Hindi ka dapat nagkukulong lang dito. Ayoko lumabas sa attorney. Magkwento ka para maintindihan ko. At natagpuan nga ni Elang sarili na nagkikwento sa abogado tungkol kay Victor. Kung paano sila nagkakilala, naging malapit nang manatili siya sa poder ni Tito Iko. Tahimik lang si Atty. Velas. Matamang nakikinig sa kanya. You're right. Ang dami ko palang hindi alam. Hindi ko kilala ang realidad kasi lumaki akong sheltered. Kayo ni Lola ang laging sumasangga sa lahat ng makakasakit sa akin. Hindi ko tuloy nakita ang isang mukha ng totoong mundo. Sobrang nakakagulat na may mga taong handang manira ng buhay at ang ituturo nilang dahilan ay love. Hindi naman ganun ang pag-ibig, diba? Hindi sumagot si Atty. Velas. That night, nung nakita ko si Victor na sinasaktan ng best friend niyang si Ethan, pagkatapos niyang malaman ng lahat, lalo ako nasaktan eh. Nakita ko kasi, he was hurting. Mahal pa rin niya si Lilith. Ano ginawa ni Ethan sa kanya? May anak si Lilith kay Ethan. Si Ethan na lalaking dahilan ng pagkasira ng relasyon nila. Kung isang beses lang, mistake yun eh. Pero naulit pa at naulit pa. Nagpadala sa lungkot si Lilith kasi laging walang time si Victor sa kanya. Si Vic naman, nawala ng time dahil kay Joy. Pilit inagaw ni Joy ang oras ni Victor sa lahat ng paraang posible. Nagpapanggap na may nananakot, may stalker na pumasok sa apartment. Nagkasakit, nagkasugat dahil sinaktan ako sino. Magaling talaga si Joy. Napaikot niya si Victor. Pero, alam mo ang mas masakit? Plano ni Joy lahat. At nakaisa si Ethan sa plano niya dahil mahal din niya si Lilith. Nagbalik sa isip ni Ella ang lahat ng eksena sa Sagada. Ang huling balita niya mula kay Ate Yumi, umalis na rin ng Sagada si Victor. Bigla ako natakot magtiwala, attorney. Pagtatapat ni Ella. Si Ethan, best friend ni Victor. Si Joy, best friend ni Lilith, na itinuring ring kaibigan ni Victor. Kung ganun ang mga kaibigan sa mundo, hindi naman lahat. May mga kaibigan din na handang magbigay ng buhay sa kaibigan. At may mga taong hindi mo kaano-ano pero handang mag-abot ng kamay para iahon ng kapwa mula sa isang miserableng mundo. Ang case ni Victor Kula, iba sa case ni Pedro. Iba rin ang case ni Juan. Depende sa mga taong nasa paligid nila at sa klase ng mga kaibigang meron sila. Bawat isa naman sa atin may good side at meron rin namang bad side. Nasa atin kung alin ang pipiliin natin pakinggan at pangibabawin. Naiisip man lang kaya ako ni Victor? Gusto mong alamin ko? Wag na. Baka ma-confirm ko lang na hindi. Lalo lang ako masasaktan. Mahal pa rin niya si Lilith eh. Kahit na may anak na kay Nathan. Hindi na umimik ang abogado. Attorney H. Hindi ba ako maganda? Maganda ka. Lovable? Very lovable. Pero bakit ayaw mo rin sa akin? Magaan na tawa ang narinig ni Ella mula sa abogado. Kailangan lang niyang makarinig ng positibong sagot para gumana kanyang pakaramdam. Kung naging iba ang sitwasyon natin, hindi mo na maiisip itanong yan. Bakit naman? Baka matagal na kitang pinakasalan. Napasingap si Ella, natigilan. Pinagagaan lang ba nito ang pakaramdam niya? May hindi siya maintindihan. Sinasabi mo bang ang sitwasyon natin ngayon, hindi tayo pwede?
Ganun na nga. Dahil sa age gap? No. Depth of gratitude? Hindi rin. Kaya kong kalimutan ang lahat ng naitulong sa akin ng Lola Pina mo. Kapalit mo. Kung hindi ka naging ikaw at kung hindi ako naging ako. Linawin mo naman, Attorney H. Ang gulo eh. Magkadugo tayo, Ella. What? Napabalikwas na siya. Hinarap ang abogado. Nakasabog pa sa kanyang muka ang mahabang buhok. Bunso at nag-iisang kapatid ng ama ko ang mama mo. Anak ng lola natin sa pagkadalaga ang ama ko. Kaya malayo ang agwat ng edad ng magkapatid. Naging si Lola at lolo rin sa huli. At naging anak nila ang mama mo. Lola mo rin si Lola Pina? Marahang umiling si Atty. Velas. Pareho tayong hindi niya kadugo, Ella. Hindi si Lola Pina ang biological grandma natin. Si Chriselle, ang mama mo, hindi tunay na anak ni Lola Pina. Wala silang anak ng kinilala mong lolo. Ipinahanap ni Lola Pina ang mga kadugo ni Chriselle. Ako na lang ang nakita niya. Pareho na kaming ulila noon ni Chriselle sa mga magulang dahil sa isang sunog. Tinulungan ako ni Lola Pina. Sinuportahan niya ang pag-aaral ko mula na matagpuan niya ako. Napakabuti ng kilala mong lola. Pinag-aral niya ako ng abogasya para maging katulong niya sa hinaharap at para maging kapalit niya sa buhay mo kapag wala na siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Mahigpit kasi nabili ni Lola Pina na panatilihin naming lihim ang tunay na kaugnayan natin sa isa't isa. Kahit sa'yo, hindi niya gustong ipaalam. Kilala ka niya at alam niya, magiging proud ka pa na sabihin sa lahat na kadugo mo ako. Hindi yun gusto ni Lola Pina. Gusto niyang hanggang sa huli, kilalanin ka ng lahat bilang kadugo niya. Bilang kadugo na may karapatan sa lahat ang iniwan niya. Kaya naging night na lang ang papel mo sa buhay ko. Night na nasa paligid para pangalagaan ako lagi. Para protektahan ako. Huwag mo na nga ako matawag-tawag na sweetheart, Attorney H. Hindi ka pala mahal ni Victor Kula. Bakit nagsasayang ka ng luha? Ang hirap kayo mag-move on. Nang mga sumunod na sandali, nagsasuggest na ang abogado ng mga activities na gagawin nila para maaliw siya. Anong ibig sabihin ng titig na yan? Sabi ng boses ni attorney na pumutol sa iniisip ni Ella. Wala ba kayong something nung girl sa kabila? Totoo ang gusto mong malaman. Of course. Matagal ko na siyang gusto makita. Namilog ang mga mata niya. Don't tell me. She's the reason. Oh my! Siya nga! Kaya single ka hanggang ngayon? First love mo? Hindi na mapakali si Ella sa kotse pa lang ni Atty. Velas pagkatapos matanggap ng abogado ang tawag mula sa farm na nagsasabing may bisita siya. Yun ay huling tao sa lupa na naisip ni Ella sa tutungtong sa farmhouse. Si Victor Kula. Tinawanan lang ni Atty. Velas ang suggestion niya na huwag na lang muna silang umuwi. Na bumalik na lang sila sa unit nito at doon na siya magpapalipas ng ilang araw. Hindi na raw dapat pinapatagal ang mga bagay na eventually mangyayari din naman. Harapin daw niya si Victor at mag-usap sila. Pagkatapos ipaalam ni Atty. Velas kay Ella ang balita, hindi na nawala ang kabog sa dibdib niya. Breathe, okay? Baka dalhin pa kita sa ospital niyan. Wag ka nga. Ang hirap nang humalma ng asar ka pa eh. Para sa pawis. Inirapan niya ang abogado, paulit-ulit na ang hagod niya sa dibdib. 3 months. Bakit ganun pa rin ang tibok ng puso niya? Siguro nga tama si Atty. Velas. Kailangan niyang harapin si Victor para ituloy o tapusin ang anumang meron sila 3 months ago. Nang sa wakas ay nasa bahay na sila, sa bakuran pa lang pagkababa ng kotse, hindi niya mapigilang dumikit sa abogado. Hinaya lang siya nito, pero nang nasa pintuan na sila, niyuko siya ni Atty. Velas at nagpipigil ng tawa na bumulong. Anong ginagawa mo? I'm nervous, okay? Kung mahal mo talaga si Kula, huwag masyadong mahigpit ang kapit mo sa akin, sweetheart. Sa higpit ng pagkakahawak mo, iisipin niya ako mahal mo. Don't ever sweetheart me nga. Hindi ko gustong maalala na naging crush kita. Matunog ang naging tawa ng abogado. Napalunok si Ella. Lalo pang humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ng abogado nang magtama ang mga mata nila ni Victor. Pakiramdam ni Victor bumagsak lahat ng energy niya pagkakita sa mga bagong dating. Nasabi na nakasambahay na nakausap niya na magkasama sina Ella at attorney
priceless smile. Hindi na rin pala siya handang makita ang mga ito na hindi lang magkasama, kundi nakasiksik pa si Ella sa tagiliran ng lalaki. Nagbubulungan pa yata ng sweet nothings kanina lang. Huling-huli niya ang ngiti ng abogado nang yumuko at bumulong kay Ella. May udyok mula sa loob ni Victor. 3 buwan niyang pinilit kalimutan ang mga eksena sa sagada. Si Ella at si Ella pa rin ang pabalik-balik sa utak niya. Ayaw siyang iwan ng mga alaala. Sinubukan din ni Victor na tumingin sa ibang babae. Baka kailangan lang niya ng date. Mali na naman siya at nang magyaya ang babae sa bahay nito, natagpuan niyang sariling umiiwas. Si Ella ang gusto niyang makita. Si Ella ang gusto niyang makasama. Si Ella ang gusto niyang kasama sa date. Paulit-ulit na date, oo. At hindi siya magsasawa. Nakita niya ang reaksyon ni Ella na nasaksihang pananakit niya kay Ethan. Walang tamang description ang damdamin sa mga inosenteng mata ng babae. Naluhaan ng gabing yun. Nawalan siya ng kontrol. Inakala niyang okay lang siya pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Lilith. Hindi pala. At ibinigay ni Joy ang kailangan niya nang ipagtapat ang sabuatan nito at ni Ethan para sirain ang relasyon nila ni Lilith. Kung naging lalaki lang si Joy, mas una sana na niyang napagbuntunan ng galit. Nagkataong babae ito. At ganun man kasamang babae, babae pa rin. Kay Ethan niya na ibuhos ang lahat ng galit. At nailabas na ni Victor ang naipong emosyon. Gumaan ang dibdib niya. Nalinawan man siya pagkatapos ng lahat, hindi na ganun kadaling ibalik ang nangyari na. Lalo nang umalis na agad si Ella ng sagada. Alam niyang siya ang dahilan ng paglayo ng dalaga. Hindi na nakalapit pa sa kanya pareho sina Joy at Ethan pagkatapos ng gabing yun. Bago tumulak si Victor papuntang Nueva Ecija, ay nalaman niyang nasa mental hospital na si Joy. Tuluyan ang naging uncontrollable. Naging marahas na habang paulit-ulit ay sinisigaw ang pangalan niya. Si Ethan naman, hindi niya alam kung nasaan na. Ang impormasyong nalaman niya ay palihim nitong sinusuportahan si Lilith at ang naging anak ng dalawa. Humupa na ang emosyon ni Victor. Masyadong marami silang pinagsamahan para itapon lang niya. Pero hindi muna ngayon. Kailangan pa niya ng sapat na panahon. Naisip ni Victor, kailangan niya ang babaeng bumubuhay ng lahat ng positibong bahagi niya. Lahat ng positive emotion sa kanyang puso. Ngunit heto ang babae. Hinintay niya ng halos 5 oras kasama ang lalaking matagal na nitong gusto. Nagtapat na ba ang abogado? Parang sinugatan sa puso si Victor nang makitang lalo pang kumapit si Elle sa braso ng abogado. Pagkatapos magtama ang kanilang mga mata. May kalahati man lang kaya ang tiwala nito sa kanya? May naramdaman siyang kirot sa dibdib. Baka pinatay na ang eksenang nakita ni Ella sa bakuran ang tiwalang yun. Binati at nakipagkamay sa kanyang abogado habang si Ella hindi na muli pang tumingin sa mga mata niya. Saan yun ang dalaga? Gusto pang pigilan ang paglayo ng abogado nang tumalikod si Atty. Velas para iwan sila. Ilang oras ka na raw naghihintay? Binigyan ka ba nila ng snacks? Baka gutom ka na, I'll get some. Hindi ako naghintay ng 5 oras para sa snacks. Hindi ko pa nga nakikita kung may nagbago sa'yo. Iiwan mo na agad ako? Why are you here, Victor? I want to see you. Then, nakita mo na ako. Hindi ba tayo pwede mag-usap? Okay na ako, Victor. Naging happy ako sa sagada pero mas gusto ko pala yung dati kong buhay rito. Kasama ang mga taong kasama si Atty. Velas. Paano ba dapat pigilan ang pagsisikip ng dibdib? Lumunok muna si Ella bago marahang tumango. Yeah, I miss him. Ang choice na lang ba niya ang sumuko? Masaya ka ba, Ella? Ginagap ni Victor ang kamay nito. Yung dati mo mga ngiti, nasan na? Gusto ko makita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Marahang kinabig niya ito at niyakap. Ilang segundo lang naman. Natakot siyang baka hindi na maulit pa ang sandaling yun. Hindi umimik si Ella. Lalong naramdaman ni Victor na hindi siya kailangan nito. Pero kung hindi talaga siya ang makakapagpasaya rito, ibabalik na lang niya ang importanteng bagay na naiwan nito sa sagada. Maghatid lang talaga ako ng gift. Tinanggap lang ni Ella ang regalo. Bumakas sa mga mata nito ang pagtataka. Salamat, pati sa pagdalaw. Hindi ko naisip na makikita kita rito, Victor. Tumawa si Vic bago tumalikod at umalis na mabibigat ang hakbang.
Pagkasakay niya sa kotse, pinaharurot niya yun palayo. Ilang metro ang layo sa gate ng farmhouse. Itinabi niya ang kotse at lumabas para huminga at sumagap ng hangin. Literal na hindi siya makahinga ng normal. Tititigan mo na lang ba yan? Ayokong buksan eh. Baka mamiss ko lang siya. Baka pag nakita ko what's inside, hindi ko na makontrol ang feelings ko at hanapin ko siya. At kapag nakita ko na siya, ihahag ko siya. At pagkatapos ng hug, hindi na ako magla-let go kahit alam ko ang ibang mahal niya. Ayoko nang balikan yung loneliness week. After I came home. Parang scene lang sa movie ha. Niyakap niya ako. Parang ayaw na niya akong i-let go eh. Kahit sinabi kong ikaw na ang gusto kong kasama. Sinabi mo yun? Kaya naman pala umalis agad. Ano gusto mo sabihin ko? Na siyang sobrang namimiss ko? Kung yun ang totoo, bakit hindi? Hindi nga ako mahal niya eh. Pero siya ang mahal mo, tama? Akin na, ako na magbubukas. Isang cellphone ang laman ng regalo. Nalaman ba ni Victor na naiwala niya ang cellphone kung saan naroon ang Project Smile file na iningatan niya? Iniabot sa kanya ni Atty. Velas ang gadget, kasama ang maliit na note na kaagad niyang binasa. I had a nightmare. The Green Army locked me up. Somewhere dark. I haven't had a good sleep since. I miss the princess. And I'm missing her every day. Hindi agad nakarecover si Ella sa nabasa. Anong ibig sabihin ng note ni Victor? Siya bang namimiss nito? Bakit siya namimiss kung ibang babae naman ang mahal nito? Binobolo lang ba siya dahil gusto itong matakasan ng lungkot? Gagamitin pa rin siya para makalimot? Pagkatapos ng mga naranasan ni Ella, nahihirapan na siya magtiwala. Isang pag-ibig na destructive ang nakita niya sa mga taong malalapit kay Victor. Mas malinaw na sakit lang ang hatid ng pag-ibig at kung iugnay ni Ella ang pag-ibig sa lalaking inisip niya ngayon na hindi makaalpas sa nakaraang pag-ibig, iisa lang ang siguradong kahahantungan niya. Sakit. At takot siyang lalo pang masaktan. Matagal na nakatingin lang si Ella sa kanyang cellphone hanggang sa naisip niyang iyon yun. Naghihintay lang pala ang gadget na iyon dahil may 3 text messages na naghihintay buksan. Ang isa sa 2 pangalan na nakastore sa phone book ay Knight at ang isa naman ay Princess. May pagmamadali ang mga daliri na binuksan niya ang unang text message. Hi Princess, how are you? Ang ikalawang text message naman, I miss you. At ang ikatlong text message, The Green Army has arrived, releasing sharp arrows, hitting the knight straight to her heart. Can you make the pain stop, Princess? Call him. Nagdial si Ella, ang sarili niyang numero. Nagring ang cellphone niya na nasa kabilang kamay. Ready na palang itawag ang gadget. Naghintay ba si Victor ng tawag niya? Nag-scroll si Ella. Mabilis ang mga mata huminto sa gallery na nang mabuksan niya, tumambad ang mga picture na pinanghihinayangan niya. Ang pagkawala hanggang sa mga sandaling yon. Paano napunta kay Victor ang lahat ng yon? Isa-isang sinipat ni Ella mga litrato. May ilang nawawala pero naroon ang mga importante. Ang pictures ng mga kapatid niya, ng pamilya ni Victor at picture nilang dalawa ni Victor. Hindi may paliwanag ni Ella ang nararamdaman nang muli siyang tumuntong sa poblasyon. Sa kasal ni Ate Yumi ang unang pagtungtong uli niya sa lugar. Ang ikalawa ay ngayon. Wala sa plano ni Ella ang bumalik sa Sagada, ngunit nang tanggapin niya ang tawag ni Ate Yumi na nagdala ng balitang nagkamalay na ang kanilang ama. Hindi na nag-isip na mag-impake agad siya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon na makita ang ama. Pero kung hindi pa nito kayang sagutin ang mga yon, maghihintay siya sa mga tanong na gusto niya. Ang mahalaga ngayon, makita niyang dumilat ang ama. Sapat na yun para tumaas ang pag-asa sa puso niya na sa susunod na mga araw makakasama nilang magkakapatid ang kanilang ama. Ngunit isang maiksing tuwa lang pala ang hihatid sa kanya ng pagbabalik mali na yon. Muli ring bumalik sa dating kondisyon ng kanilang ama. Hindi na rin kaya ni Ella na magbiyahe uli pa uwi. Sapat naman ang dala niyang gamit para sa ilang araw. Saka na siya babiyahe kapag napahinga na ang katawan niya. Makikipagbanding muna si Ella sa mga kapatid na tulad niya. Nagbalik din sa Sagada pagkatanggap sa balita. Si Manong Sam ang kausap niya ng mahabang sandali sa unang gabi ng pagbabalik niya sa mansyon. Nagulat siya sa ipinagtapat nito.
Ako nakapulot ng cellphone mo, ma'am. Hindi ko naisip yun, Manong Sam. Hinanap namin yun pero wala kayong binanggit. Pagpasensyahan mo na ako, ma'am. Gusto ko sana talagang ipaayos yun sa sarili kong pera para sorpresahin ka. Nakita ko kung gaano kahalaga sa yung cellphone mo. Kaya lang hindi na pala pwede. Utak na lang daw masasagip, sabi ng kakilala kong cellphone technician. Utak po? Utak kung saan iniipon ng cellphone ang mga alaala. Kung saan nakaimbak ang mga kuha mong larawan, ma'am. Memory card po. Yun na nga, imbaka ng mga alaala. Hindi ko kayang bumili ng bagong cellphone na katulad ng cellphone mo. Kaya ipinasa ko na lang sa kakilala ko may pera. Ang unang balak ko, ibibigay ko yun sa dalawang ate mo pero naunahan ako ni Binoy. Sinuhulan niya ako, hindi na ako nakatanggi pa. Ibinigay ko sa kanya ang basag-basag na cellphone mo. Kasama na yung utak syempre. Ano po ang ginamit niyang pansuhol? Kwento. Kwento po? Tungkol kina Sir Rico at Narisa. Akalain mong nagkahulugan ng loob ang dalawang yun? Masaya sila ngayon at nagpaplano ng ikasal si Sir Rico. Nagulat si Ella pero maya-maya lang sinabayan na niya ng masayang tawa si Manong Sam. Nagtagumpay pala ang mission cupidity nila ni Victor. Gusto mo bang dalawin sila bukas, Mamela? Ang alam ko, nasa kubo si Nerissa hanggang magtanghalian. Bago sila naghiwalay ay may sinabi si Manong Samuel na naiwan sa isipan niya. Ang pagkawala ng cellphone mo, ma'am, at ang pagbabalik ng mga larawang inipon at iningatan mo, parang sa totoong buhay lang. May mga naiwawala tayo nang hindi natin kagustuhan. Kung naibalik uli sa atin, mabuti. Kung hindi naman, kailangan ng pakawalan at kalimutan. May mga nawawala naman na pinili nating bitawan dahil yun ang naisip nating tamang gawin. Alam mo ba ang pinakamahirap dun sa huling sinabi ko? Ang katotohanan na hindi man lang natin nalaman ang pakiramdam na panghawakan ng bagay na pinili nating bitawan. Mas maganda ngang sumubok at masaktan kaysa sa pagsisihan buong buhay. Ang karuwagang gawin ng isang bagay na makakapagpasaya sa atin. Ganun na nangyari sa first love ko, ma'am. Ella, iha! Sabi ni Tito Iko na pinagmasdan siya na parang sinisipat kung anong nagbago sa kanya. Si Nerissa naman tumili at sinugod siya ng yakap. Namiss kita, Ella! Sabi ni Nerissa. Namiss din kaya kita. Ang dami mong utang na kwento, ha? Basta pagkatapos kumain kay kwento ko sa'yo. Ilang sandali pa magkasunod na dumating sa kubo si Nanay Noni at Tita Anjanette. Kumabog ang dibdib ni Ella pagkakita sa ina ni Victor. Hindi alam ni Ella kung bakit bigla siyang nalungkot. Nalilito siya sa nararamdaman. Natatakot at kinakabahan siyang makita si Victor kaya mas gusto niyang umiwas. Pero ngayong wala naman ito, bumigat ang dibdib niya. Ay, komplikado pala talaga ang pag-ibig. Walang Victor na dumating hanggang sa matapos silang lahat. Marami silang napagkwentuhan pero ang love story ni Nerissa at Tito Iko, hindi binanggit ni Nerissa. Ang mama naman ni Victor, tungkol sa shop nito at mga turista ang ikinuwento na hindi niya alam kung paano napunta bigla kay Victor. Nagtapos ang kwento ni Tita Anjanette sa pagsasabi na hindi na naman ito mahagilap ang anak. Mas gusto na namang mag-isa at magtago sa mundo. Pakiramdam ni Ella ay kinekwento talaga yun ni Tita Anjanette para ipaalam sa kanya. Pinili niyang hindi umimik. Nasaan yun ni Victor ang pagod habang bitbit ang sariling travel bag. Basta na lang inihagis ng binata ang bag sa isang tabi ng kubo. Dinaanan ng tingin ang lahat ng nasa mesa na napahinto sa mga ginagawa at napatingin sa bagong dating. Ang sakit talaga sa katawan ng magbiyahe. Akala ko hindi na ako abot sa free lunch, Uncle. Marami pang pagkain, Binoy. Sabi ni Tito Iko na uminom ng tubig at nag-excuse para umalis sa mesa. May pupuntahan daw ito. Sumunod naman si Nerissa na parang hindi kaya magpaiwan. Nagulat na lang si Ella nang sumunod na tumayo si Manong Sam, kasunod si Nanay Noni. Huli si Tita Anjanette na biglang naging abala sa cellphone. Bago pa man nakapag-react si Ella, nagsipaglabasan ang lahat. Sila na lang ni Victor ang natira sa loob. Wala na siyang kakilos-kilos sa kanyang pwesto habang si Victor tumutok na sa kanyang tingin. Napakahabang katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Wala sa kanila ang kumilos sa kanya-kanyang pwesto, ngunit nang hindi na kaya ni Ella ang katahimikan, marahan siyang tumayo para umalis. Subalit hindi pa man siya nakakahakbang, mabilis na nakalapit si Victor sa kanya. Sa isang iglap, nadala agad siya nito sa isang sulok ng kubo.
Kasabay ng pag-angat niya ng tingin ay ang pagbaba ng mukha ni Victor para sa isang malalim na halik. Kung pakikinggan ni Ella ang isip, itutulak niya si Victor. Pero nawalan siya ng lakas. Mas nais niyang pumikit at tumugon. Ella. Ella. Pag-uulit ng binata. Sa noon na niya dumampi ang halik nito. Nilamon ng katawan ng binata ang manipis niyang katawan. Hindi mo man lang naisip na tawagan ang night mo? Wala naman akong sasabihin. Hindi mo sasabihin na wala talaga kayong relasyon ni Atty. Velas? Na hanggang nakauwi ka na, naiiyak ka pa rin tuwing naiisip mo ang nawalang cellphone. Na namimiss mo ako. Ano pa ba? Na mahal mo ako pero iniisip mong sililit pa rin na mahal ko? Na ayaw mo lang magtiwala sa damdamin mo. Kaya mas pinili mong saktan din ako? Who told you about that? Si Atty. Velas. Hindi ako matahimik kaya nakipagkita ako sa kanya. Gusto ko makasiguro na ilaalagaan ka niya. Na masaya ka. Na hindi ka niya pinapaiyak. Gusto ko siyang saktan ng sabihin niyang ginagawa niya sa iyo ang lahat ng kabaliktaran ng mga sinabi ko. Bawat minuto raw ng buhay mo pinarurusahan ka niya. Dahil siya ang kasama mo. Pero nagmamahal ka ng iba. Hindi napigilan ni Ella mapangiti. Naisip niya ang nakangising mukha ng abogadong pinsan pala niya. Mahal mo ba talaga ako? Bakit siya pa rin ang nakakapagpangiti sa iyo hanggang ngayon? Na hindi ko nakitang natuwa ka nang makita mo ako kanina. Parang gusto mo pang tumakbo palayo. Binanggit ko lang si attorney, ngumiti ka na. I miss you. Ikaw na ang mahal ko. I've loved you even before you left poblasyon. Ang hirap ipaliwanag ng damdamin ko, Ella. Intense and unstoppable. Pakaramdam ko mababaliw ako kapag hindi ko pinagbigyan ng sarili ko na makita ka. Mahawakan at mayakap. At kiss? Yeah, kiss you. And kiss you more. Salamat nga pala sa new phone. And for the pictures I thought I had lost forever. You're welcome, princess. Kasama ako sa Project Smile kaya hindi yun dapat mawala sa'yo. Bakit nawala yung photo ni Atty. Velas? Binura ko. Nagsiselos ako sa abogadong yun. Mahal mo ba talaga ako, Victor? Yes. I love you very much. I love you, I love you. Maigpit siyang hiwapos sa leeg ng binata, ang eksaktong posisyon nila nang makarinig siya ng tanong mula sa kung saan. Tapos na ba? Tayo nang bumalik sa mesa, tapusin ang dessert at tsaa. Napanganga na lang si Ella nang parang mga sundalong nakapilang pumasok ang mga taong iniisip niyang kanina pa umalis. Si Victor matunog na tumawa. She's mine at last. Makakakain ako na marami ngayon. Oh, ibinili ni Hugo na ibigay sa'yo kapag nagtagumpay ang plano niyang paglapitin kay ni Binoy. Plano ni Lolo na mapaglapit kami ni Victor? Tito? Sa tingin ko, yun ang talagang dahilan kung bakit ginusto niyang manatili ka sa poder ko. Hindi makapaniwala si Ella. Paulit-ulit niyang iniisip kung yun nga ang intensyon ng abuelo. Dala siguro ng sobrang pagod, ang hihatid lang siya ang balak ng binata. Hindi agad ito umalis dahil inusisa niya tungkol kina Tito Iko at Nerissa. Totoo nga sinabi ni Manong Sam, pinaplano na ni Tito Iko ang kasal. At dahil yun na, sisimulan nilang misyon. Cupidity. Maingat na binuksan ni Ella ang sulat. Inaasahan niyang mahaba yun na naglalaman ng detalyadong bilin at pangaral tungkol sa buhay at pag-ibig. Subalit maikli lang ang nakita niyang laman ng sulat. Hindi man kita nakasama ng matagal, Ella. Nararamdaman kong isa ka sa aking mga apo na hindi nagdadamot ng pagmamahal. Huwag kang magalit kay Lolo, ha? Tiniyak ko lang na kahit wala na ako, maibigay mo man sa lahat ang pagmamahal mo. May isang taong magbabalik ng pagmamahal na yun ng buong buo. Umaasa akong ang pag-ibig niya ang patuloy na magyayabong ng pagmamahal sa puso mo. Pagmamahal para sa ibang tao. Habang ang pag-ibig mo naman ang lubos na magpapahilom sa sugatang puso na lalaking napili ko. Lagi mong tatandaan na mahal ka ni Lolo. Nang mga sumunod na sandali ay tumutulo na ang mga luha ni Ella habang yakap niya ang sulat at habang ang mga mata niya nakatuon sa gwapong mukha ni Victor na payapa na ang pagtulog. Ramdam na ramdam niya ang init sa kanyang dibdib.
Init na hatid ng isang tunay na pag-ibig. Salamat, Lolo. Maraming salamat. Sa pag-ibig, kahit masaktan ka o lumuha pa, ang mahalaga marunong ka magmahal ng tapat at di ka takot na masaktan dahil ang tapat na pagmamahal may katapat na tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin ng puso, kundi isang pangako ng kaluluwa, isang pasya ng isip, at isang kapasyahan ng kalooban. Hindi nakikita sa pagtitinginan ng dalawang mata kundi sa magkatugmang pagtingin sa isang direksyon. Hindi dahil sa hindi ka natatakot mawala ang isang tao, nangangahulugang hindi mo siya mahal. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay ang uri ng takot na yon, na mararamdaman mong muli, mawawala sa iyong lahat. Kapag minahal mo kasi ang isang tao, minamahal mo siya tulad ng siya ay hindi tulad ng nais mong maging siya. Ika nga, mahal kita, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung sino ko kapag kasama kita. At dito na po nagtatapos ang love story ni Ella at Victor. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.